You have been dignified death. Nothing is any worse. You think us allow. Ayan mga kababayan, isa pong matinding pagkagalit po ng ating mga kapatid na mga kamusliman mga kababayan. Hindi pa po natin matiyak kung ano po ang kanilang ipinaglalaban. At ngayon po mga kababayan ay mayroon pong matindi pong pangyayari ngayon. Ano ho? Si Martin Romualdez, naku po mga kababayan, mayroon pong bagong post, bagong-bago lang po ito mga kababayan. Breaking news po dito kay Martin Romualdez. At mayroon din pong post ang isang congressman mga kababayan. Ano na ba ang mangyayari kay Martin Romualdez ngayon? Nako, napakatindi po nitong ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. At ito po, no? Ayon po dito sa mga kasama natin na nandyan po ngayon sa HOR mga kababayan, ay ito po ang ganap ngayon sa HOR mga kababayan, ay punong-puno na po ng barikada dahil may magaganap pong matinding rally po ngayon. Ipapasara po ang HOR at magkakasama-sama po ang iba't ibang mga religion mga kababayan. Ito po ang ating mga kababayang iba't ibang tribo, iba't ibang grupo. Wala na pong ano po mga kababayan, wala na pong kulay-kulay dito. Bawal po yon. Kailangan po dito magkaisa po tayo laban po dito sa mga mandarambong, sa mga korupsyon na ginagawa po nitong mga tambaloslos mga kababayan. Ayan na guys, oh. Ay, grabe naman yan na. Ayan, oh. Yan po ang House of Representatives mga kababayan. Yan po ang ganap ngayon. Yan po ang ganap ngayon dito sa House of Representatives. At mga kababayan, ngayon lang po may kapapasok lang pong video or balita tayo tungkol dito kay Martin Romualdez mga kababayan. At bukod pa po dyan sa inyong natunghayan na yan, naku, ang tindi po nitong ating pag-uusapan. Ngunit bago po ituloy sa inyo mga kababayan, ang mga video ito, ay kung bago ka pa lang po sa aking channel, nakikisuyo po ako na paki-share, paki-like ang video ito nang sa ganon ay lagi ka pong updated or paki-subscribe mga kababayan, paki-pindot ang notification bell all. Ang gulo ko talaga. Naguguluhan na kayo mga kababayan, rambol-rambol, halo-halo na po. Kasi matindi po ang ating mga mapapanood ngayon sa video ito, kaya kailangan po inyo po ito mga kababayan, inyo po itong ma-share. Ano ho? At ito na po, hindi ko na po patatagalin. Malaking tulong na po kasi sa amin mga kababayan. Malaking bagay na po ang mag-subscribe kayo at pakipindot ang notification bell all para ma-notify po kayo pagka tayo po ay may mga upload bago mga kababayan. Ano ho? Eto na po, wala pong bayad yan wala pong bayad yan, okay? Ito po mga kababayan ang video at sinasabi ko sa inyo, unahin na po muna natin dito sa sambang natin, unahin ito. Ito pong mga kamusliman mga kababayan, mayroon po kasi dito nakakagalit po mga kababayan. Siguro isa po, isa po siguro kung ikaw isang kapatid na Muslim mga kababayan, isa ka rin po siguro sa talagang nangangarap nakatulad dyan sa Maynila, magkaroon po mga kababayan ng tinatawag po na Muslim cemetery. Kasi po ayon po kay Yorme Isko Moreno noon na ang mga Muslim na kapatid natin, mga kababayan, ay hirap din po kung galing pa sa Manila, dadalhin pa doon sa Mindanao. So nagpagawa po si Yorme Isko Moreno, kauna-unahang Muslim cemetery. Nako po, mayroon pong batas si Robin Padilla, Senator Robin, na binito po ni Marcos Jr. Ito po na veto, sabi dito, hindi po pinayagan o sinang-ayunan ng opisina ng Pangulo ng Pilipinas ang pagkakaroon ng public cemetery na nagbibigay ng pantay na akses sa mga Muslim, katutubo at ibang denominasyon na katulad ng nagawa ng opisina ni Mayor Isko Moreno sa siyudad ng Maynila. Mga kababayan, the Honorable Speaker and members of the House of Representatives, Batasan, Quezon City. Ladies and gentlemen, the proposed equal access to the public cemeteries bill seeks to ensure the rights and well-being of the Muslim Filipinos, indigenous peoples, and other denominations with due regard to their beliefs, custom, traditions, and institutions by allowing equal access to burial grounds in public cemeteries. Mga kababayan, itong batas na pinagawa ni Senator Robin Padilla, panungkalan niya, ay vinito ni Marcos Jr. mga kababayan. So kayo pong mga kamusliman, ayon nga po nito sa repost ni Attorney Rowena Guanzon, nakakalungkot. Nakakalungkot po talaga yan mga kababayan, sapagkat biruin mo, lahat naman po tayo ay bilang Pilipino, kahit ano pa po ang ating kulay, ano pa po ang ating religion, ano pa po ang ating politiko,
na sinusuportahan, eh entitled po tayo diyan, mga kababayan. Kasi nga po, di ba? Ay, katulad na lang si Marcos Sr. Sa panahon ni Tatay Digong, hindi man siya pinagbigyan, pinagkaitan po siya ng mga kalaban ng mga Marcos noon na nagiging kakampi na niya ngayon, itong mga dilawang tae, pasintabi sa mga nanangalian, mga kababayan. Pero, nailibing doon sa libingan ng mga bayani, binigyan po siya ng tamang karapatan. Ano ho? Pero ito po ngayon, mga kababayan, how ironic naman na itong si Marcos Jr., ang sinasabi niya, mga kababayan, ano daw, pantay-pantay. Paano ito ngayon? Bakit hindi mo binigyan ng pantay na karapatan ang mga kapatid natin mga Muslim? Sa totoo lang, hindi naman lahat ng mga kapatid natin na mga Muslim may kakayahan, may pera para ilipad kagad ang kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw at doon ilibing sa cemetery sa Mindanao, di ba? Ang hirap noon. Bukod doon sa mahirap, mahal pa, no? Mahal ang pag-travel, magastos. Mga kababayan, instead tularan tong ginawa ni Yorme Isko Moreno, binito pa ng anak ng teteng talaga. Dito nyo po makikita, mga kapatid na mga Muslim, hindi ko po kasi sa inuudyukan na magalit dito sa presidente, pero maliwanag po yan, wala pong pakialam sa inyo, mga pumanaw na mahal sa buhay, itong presidente po natin. Kasi binito niya po ang batas na ito. Ngayon mga kababayan, ito, tingnan nyo po itong isang video na to, Ano pa po itong mga kinagagalit ng mga kapatid natin mga Muslim? Dignified death! Ipinaglaban namin ang Marawi! Kaya umalis kayo dito! Kami ba na Marawi? I am a member of the top 90 who started all of this because we will push to the world! We will push to the sea! Kami! Because Marawi na! Because a milking cow! We need a without! Kinakain po kami ng mga tao! Ay, iwanan niyo kami! Huwag niyo akong pingin! Mali akong pumunta ulit! Sa German! Remember that I'm a member of the top 90! I am the most elder! Even di Mayle! O, Demirel! Ang hinigi ko na! Iwanan niyo kami! Ibigay niyo sa amin ang dignidad ng mga tao! Hindi sapat na nagbibigay kayo dito! Pinapakita ninyo! Pabalikin niyo kami sa ground zero! Because those people there, you have been dignified dead! And this is really worse! You think us allow! Ang bait meron niya gusto para nangyari! Sumungan niya! Session suspended for a few minutes. Iwanan niyo kami! Ayan mga kababayan, Sure they won't be. hindi ko po masyado mawawaan kung ano po ang ibig sabihin. Ano po talaga ang pinupunto na kinakagalit po dito ng ating mga kapatid na mga Muslim dyan sa Marawi. Pero ang sinasabi po, iwanan nyo kami, pabalikin nyo kami sa ground zero, mga kababayan. At ginagawa daw po silang milking cow. Sino ba ang gumagawa nito sa kanilang mga kababayan? At tayo pa nga sa caption po nito, ayan, Muslim leaders galit na sa mga tao ni BBM. Ito pa ngayon mga kababayan, yung pinasa ng isang Muslim na senador na si Senator Robin Padilla ay vinito ni BBM. Mga kababayan, ayan maliwanag post ni Attorney Ruin Aguanson, vinito daw po at post nga ni Senator Robin Padilla. Ayan siya po ito mga kababayan, 7.7 million followers. Na veto, hindi po pinayagan o sinang-ayunan ng opisina ng Pangulo ng Pilipinas ang pagkakaroon ng public cemetery na nagbibigay ng pantay na akses sa mga Muslim, katutubo at iba pang denominasyon na katulad ng nagawa ng opisina ni Mayor Isko Moreno sa siyudad ng Maynila. Maliwanag po yan mga kababayan, sa sikat ng araw na wala pong pakialam itong Marcos Jr. Dito po ngayon mga kababayan, dito po ngayon sa mga kababayan po nating mga Muslim. Kayo na po dyan ang umusga, kayo na po dyan mga kababayan ang magsabi kung anong katotohanan, ano po ba ang dapat po natin ipaglaban ngayon mga kababayan. Samantala, ito na po, speaking of dapat natin ipaglaban mga kababayan, ito, may post po dito si General Orlando Puques. Na post po ito ni General din po, Romeo V. Post po ni Orlando De Leon, prepared for God for 3 to 4 days.
Attention! Attention, call sa lahat ng retired kawal, pulis at iba pa, MUP. Alert sa 3 days peaceful protest rally sa MM. Anumang araw, rain or shine mga kababayan. So ito na nga po ang sinasabi po natin. Mayroon po ditong post ng rain or shine. Ha? Ito po si General Romeo B. Puques mga kababayan. Pinaghahanda nga po ang taong bayan sa 3 araw daw po, no? 3 araw na pagkilos protesta. Ito po ang detalye mga kababayan at ipapasara na ang House of Crocodilos. Ito nga pong mga House of Representatives mga kababayan. Ito na, assembly call. Tumunog na ang trumpita. Mapayapa at malakihang protesta ng mga mamamayang kontra sa korupsyon. Ngayon na Lunes, September 15. Ngayon po ito mga kababayan. Nagumpisa na po ngayon sa hora. Pinakita ko na sa inyong video kay Ate Milby po yan, video na yon. Magmula alas 8 ng umaga, 3 araw na tuloy-tuloy na protesta hanggang September 17, Miyerkules. Sa harap ng Batasang Pambansa, Quezon City mga kababayan. Imbitado lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa bayan, individual man o mga grupo, walang pinipili kung sino ang sasali. Lahat pwede anuman ang grupo, paniniwala, relihiyon mga kababayan. Tanong, ang Muslim, relihiyon ba? Relihiyon. O katutubo, kultura, sangay, katayuan sa buhay, hanap buhay o antas sa lipunan, mayaman man o mahirap mga kababayan, laban lamang sa korupsyon ang usapan at sigawan. Mapayapang laban kontra korupsyon, walang dahas, walang usapan o sigawan sa politika. Walang display ng mga karatula, ito ay isang malaya at mapayapang pagtitipong pagprotesta o pagpetisyon sa gobyerno na base sa tunay na People's Initiative na isinasaad sa ating konstitusyon. Paalala, tunay ang programa, tuloy ang programa, umulan man o bumaha. Bawal mamigay o humingi ng pera. Mga kababayan ha, bawal humingi, bawal mamigay ng pera. Pwede mamigay ng pagkain, tubig o inumin. Pwede magpahiram o mag-donate ng magandang mobile sound systems with generator mga kababayan, large megaphones, disposable raincoats, singers, entertainers at iba pa. Magdala ng pansariling pagkain, magdala ng kaputi o malaking plastic na garbage bag para gawing kaputi kung umulan. Magdala ng extra damit sakaling mabasa. Huwag magdala ng baril. Ito mga kababayan, mga bawal ha. Magdala ng baril, kutsilyo o anumang nakakasugat o nakamamatay. Pakiusap, mag-imbita ng mga dadalo, mga OFW, sabihan ng mga pamilya at kaanak na dumalo. I-share at ipalaganap itong panawagan na ito, personal man o online, para milyon ang dadalo na siyang hiling ng mga kapulisan at sundalo na nasa serbisyo. Tunay na People's Initiative. Mabuhay tayong mga Pilipino. Ayan po mga kababayan, ayon po dito kay General Romeo B. Puques. Hiling po ng mga sundalo, hiling po ng mga kapulisan na lumabas po tayo sa kalsada at sila po ay sasama sa atin. Maliwanag po sa sinasabi dito ni General Romeo B. Puques. Maliwanag din po na pinapaiwasan po magdala ng anumang ikakamatay, ikakasugat na barel, kutsilyo, kung ano po dyan mga kababayan. Bawal po magdala at bawal po magbigay ng pera, bawal din pong tumanggap ng pera mga kababayan. Okay? So, elaborate nyo na po yan, screenshot nyo na po yan. Yan po ang tagubilin ni General Romeo B. Puques mga kababayan. Dito nga po sa gaganapin or nagaganap na po ngayon kasalukuyan mga kababayan na ito po ay ang pagrarally or pagpapasara dito sa House of Crocodiles mga kababayan. At tingnan nyo po mga kababayan. Nako, itong video to nakakagulat mga kababayan. Nakakagulat at nagkakatakutan na po mga kababayan. Ito po, isang congressman, may post mga kababayan, may good news po siya at may bad news mga kababayan. Ha? May good news at bad news. Pero, nako mga kababayan, itong isang post din ni General. Ito talaga, mawawonder kayo dito mga kababayan. Mapapatanong kayo, bakit kaya? Bakit kaya itong si Martin Romualdez mga kababayan? Bakit kaya? Ha? Dito sa post na ito mga kababayan, si Martin Romualdez, bakit? Ito, tingnan nyo po itong post. Ha? Bago yung si Martin Romualdez ay mukhang nagpi-prepare na or mukhang mga kababayan, ito. Panoorin nyo po. Uy, oops, anong nakikita nyo mga kababayan?
Ang nakikita nyo po ay isang mataas na gate. At ayon dito sa nagpost na si Orlando De Leon, ito po si General Orlando De Leon, mga kababayan, may caption po siya dito. Why are the gates of this residence boarded up? Ano ba ang ibig sabihin, mga kababayan, ng boarded up? Mataas ang bakod? Mataas ang gate? Tinaasan? Hindi ko po masyado mga kababayan. Tama ba? Tapos, sa kasunod na sinabi niya, Mr. Martin Romualdez, are you running? Ayan na, mga kababayan! Ayan na po, ano ho? Mukhang takot na po si Martin Romualdez, mga kababayan. Oh, mukhang takot na po, mga kababayan. At tingnan niyo po itong post na to, ha. Tingnan niyo po ito kay General Orlando De Leon din po ito, mga kababayan. Ayan po. Ayan po, mga kababayan, oh. OMG, mga kababayan, no? Si Martin Esteban. Ayan, mga kababayan. Ito ay nangyari po sa Nepal. At Finance Minister. Pudel cheese cake in assorted streets. Sa kalsada po ito, mga kababayan. Ayan, ayan, no? Hindi. At sabi nga, breaking news, Nepal kayo, sabi ng at ang sinasabi nga dito ni General De Leon, no? Kung kayong mandarambong, panuorin nyo to, BBM, Romualdez, Saldico, ng Ako Bicol. Sabi ni General Orlando De Leon. Panuorin nyo raw yan. Ito pa, mga kababayan. So ayan, ha? Kaya pala siguro tinaasan na para hindi na maakyat, no, mga kababayan. Sa Forbes daw po yata ito, mga kababayan. Kaya naman pala, napabalita itong Forbes, no, na mukhang naghigpit kasi nandyan pala si Martin Tamba. Nako, mga kababayan. At ito na, mga kababayan, mukhang ito na yung iniintay ninyo. Panoorin nyo rin po ito. Congressman Kiko Barzaga, good news. May good news po si Congressman Kiko Barzaga. Speaker Romualdez will be replaced this week. Bad news! Agoy, may bad news pa. Walang yan. Sandro Marcos will replace him. Agoy! Ay! Anak ng teteng, mga kababayan. Teka, darating yata si Glock 9, mga kababayan, sa sa Congress. Glock 9 concert at the Congress. You who are sitting, try to stand. Ala, mga kababayan, si Glock 9 yata, mukhang darating sa Kongreso, mga kababayan. Ayon dito kay Congressman Marzaga, yan, post niya po ito, 44 minutes ago lang yan. Nakikita nyo po? Nakikita nyo ang good news at bad news? Speaker Romualdez will be replaced this week. Good news. Bad news. Sandro Marcos, yun din ang kapalit. Stick na Pero si Glock 9, mga kababayan, ay naku, mukhang makikita nyo dyan. Swerte ng aking mga kaibigan dyan, mga kasamahan nating mga vlogger. Ayan, ang ating mga kasama mga vlogger, mga kababayan. Ito nga po, ito na ngayon yung dyan ngayon, ito na ngayon sa mga kababayan. Ito na ngayon sa... Ayan na po ngayon, dito na po yan ngayon sa, sa HOR, no? Ayan na po, nakabarikada na po sila dyan. Ayan po, may ng pulis, oh. Ayan, mga kababayan, ayan. Ito po ngayon, latest po ito. Ayan, live na live po ito ngayon, mga kababayan. Nangyayari po ngayon dyan sa HOR, no? Ayan po, sa HOR ngayon, mga kababayan. Kay Kababayan Viral PH naman po ito, ha? Pa-subscribe kayo dyan. Ayan po, mga kababayan. Ito naman kay Ate Milby Channel, mga kababayan. Ayan po, mga goradyado na po ngayon yung HOR. Ha? Takot na po sila, mga kababayan. Ayan po, ha? Ayan po ang HOR ngayon, mga kababayan. At dahil dyan, balitado na po tayo sa ibang bansa. Sa buong mundo na po, mga kababayan, alam na po ang nangyayari sa ating bansa.
Panoorin po ninyo itong video na to. Joins us live now from Manila. That's right, Louisa. We've actually been covering some of these anti-corruption protests here in Manila in the past couple of weeks. We've observed only dozens of participants at each of these rallies, but today, right behind me, you're seeing at least 200 protesters here. So the numbers are definitely growing as people are learning more and more about the scale of corruption in flood control projects. We're talking around $10 billion that have been spent in flood control projects since President Ferdinand Marcos Jr. took office in 2022, and this corruption scheme allegedly dates back more than 20 years. So in peso terms, we're talking trillions, an insane amount of money. In congressional hearings, construction firms have testified that budgets for each project, most of them actually go to kickbacks, around 70%, and divided among politicians, construction firms, and officials of the Public Works Department, and then around a quarter goes to actual construction. But worse, there are projects that are on paper already complete, but when visited, they're non-existent, and this has been proven by site visits by the President himself, who's dubbed these projects as ghost projects. We actually visited one of them, and what we saw there was ongoing construction. But this project was supposed to have been completed in June 2024, and when we asked residents around the area, they said that construction only began in August this year, when all this corruption in infrastructure projects was being unraveled. So this brazenness really, plus the images of piles and piles of money shown in Congress that are supposed to be kickbacks for politicians and contractors, the ostentatious lifestyle being paraded in social media by families of politicians, that's really pushed these people to pour out into the streets and voice their anger, Luisa. Barnaby, they're angry, but what exactly are they demanding, and how has President Marcos been addressing the issue? Yeah, well, President Ferdinand Marcos Jr. has formed an independent commission to investigate the alleged corruption in infrastructure projects, in particular in flood control projects. So this independent body will have the power to subpoena, it will have the power to freeze and seize assets, it will be able to file charges, and of course ultimately it will be able to put people behind bars. But these people, these protesters, are saying they want real action. They want this commission to be able to, yes, put people behind bars, but leave no stone unturned, spare no one, including, if allegations are proven true, the cousin of the president, the Speaker of the House, as well as senators and a number of other congressmen. They're saying that they want to participate in this investigation. They want it to be transparent, and moving forward, they want how the government is spending taxpayers' money in infrastructure projects to be transparent. And they're also holding President Marcos responsible for, at the very least, they say, letting this corruption, this scale of corruption happen right under his nose. Okay, Barnaby Lowe, live from those protests in Manila. Thank you. Ayan mga kababayan, balitadong-balitado na po tayo, nakatulad na po ang nangyayari sa Nepal, na ito nga pong issue dyan sa Nepal, sa ibang bansa, sa Indonesia, ay pinampangunahan din po ng mga korap na mga mambabatas at mga opisyalis ng ating pamahalaan, mga kababayan. At ngayon, same na same din po dito sa nangyayari sa ating bansa. Kung kaya't mga kababayan, nag-aantay na lang po tayo ng talagang ano na po ito mga kababayan, sunod-sunod na po ito mga kababayan, parating na po ang lahat-lahat na po dito, no? Abang-abang na lang po tayo mga kababayan sa mga napapanood po natin mga video na ito, no? At mga kababayan, may kapapasok lang din po, breaking news po tayo mga kababayan. May breaking news po dito lang po, no? Kapapasok lang po nito ngayon, no? Ito ngayon lang po ito, no? Teka lang isi-share ko nga kung kaya ko may share dito sa natin. Wait lang mga kababayan breaking news po ito. May breaking news po tayo. Ito daw pong si Bryce Hernandez. Pero bago yan mga kababayan, itong si Senator Marcolita ay mayroon po siyang ginaganap na press con mga kababayan, no? So, ang press con po ni Senator Marcolita ay sinasagot po niya rito ang lahat mga kababayan, no? Okay? Pero bago po natin yung breaking news na yan mga kababayan, breaking news ay mayroon po muna akong ipapapanood sa inyo mga kababayan. Natatandaan ninyo mga kababayan kung ano po ang nangyari doon sa isang yung tatay ni Atayde, ni Congressman Atayde, mga Arjo Atayde ba 'yon, no?
Di ba naalala nyo, mayroon akong video na naglabas siya ng perang napakarami, no? Nagbayad sila sa restaurant, kumain sila ng birthday niya. Mga kababayan, mayroong lumabas na balita tungkol dito. Lumang balita na ito, pero panoorin nyo po mga kababayan kung kailan ito na gano'n. Inaresto si Arturo Atayde na ama ni Congressman Arjo Atayde noong September 1982 dahil sa pagkakasangkot sa isang kilalang kidnap for ransom gang. Ayon kay Jenner Lisandro Abadia, mismong si Atayde ang umamin na ang kanilang sindikato ang nasa likod ng pagkidnap sa mga US businessmen na sina Greg Stilwell at John Keegan. Naugnay rin ang grupo sa milyon-milyong dolyar na ransom, ilang kaso ng pagpatay at serye ng carnapping sa Maynila at iba pang urban center. Inaresto si Arturo Atayde na... Nako mga kababayan, nasangkot pala ito sa kasong kidnapping nung araw mga kababayan. 1992 daw po ito. So kung ano po ang katotohanan tungkol dito mga kababayan, i-check nyo na lang po yan. Kung may nangyari bang ganyan. Pero ayon po dito, kidnap for ransom issue. Art Atayde sa panahon ni Irap Estrada, September 1992. Inaresto ang ama ni Arjo Atayde dahil sa... Ayan mga kababayan, ano po ang masasabi patungkol dyan? Mayroon pala itong issue tungkol dyan noon mga kababayan. So ito na. Naku, naglalabasan tuloy ngayon mga kababayan ng mga baho. Tingnan mo itong si Vico Soto, di ba? Napakaingay po nito, no? Pero nagtataka lang tayo, maingay siya. Nakapokus lang siya dun sa isang tao sa mga diskaya lang mga kababayan. So, dinidiscredit lang niya mga diskaya, doon lang siya nakapokus, wala siyang pakialam sa iba, samantalang napakarami pa mga kontraktor, no? Siguro dito ni Vico, yun lang ang kilala ko, diskaya lang. Sige, yun lang kilala mo, pero paano naman yung akusasyon sa'yo na ang overpriced daw yung Pasig City Hall building mo dyan na 9.6 billion? Tama ba yun? Kayo na po mga kababayan, nakapost po yun sa Daily Tribune, no? Kayo na po mag-check doon, at siguro kung engineer kayo, kung kontratista kayo, matatansya din siguro yung Pasig City Hall kung ito ba ay hindi lang po 5-star hotel ang dating o kaya 10-star hotel pa talaga ito mga kababayan. Kasi base doon sa overpriced, no? Ang sinasabi, dapat mga 70 to 80,000 lang po per square meter, pero yun daw sa Pasig City Hall ay 220,000 per square meter ang ginastos, kaya overpriced po yan ayon doon sa nagpost, no, sa Daily Tribune, na 9.6 billion daw po ang isang Pasig City Hall mga kababayan. So ayun na, naglalabasan mga kababayan, tuloy naglalabasan po ang mga baho, no? Naglalabasan ang mga baho na mga ito. At ngayon nga po, may breaking news po, itong si Bryce Hernandez balik Senado mga kababayan. Tingnan nyo nga po itong news. Tingnan na natin itong post ng 1PH. 1PH, dalian mo na. Ayan, sa sabi ng post, it will be returned to the Senate. Ayan, balik Senado pala ito si the lawyer of former Assistant District Engineer of DPWH Bulacan, Bryce Hernandez, confirmed that he will be transferred this Monday, September 15. Ngayon po ito mga kababayan, from Pasay City Jail back to Senate custody. In a message to News 5, Attorney Ernest Livanza, who is not yet sure when Hernandez will be returned to the Senate, but it will be done today. Ayan po mga kababayan. In the program sa totoo lang, Attorney first said Ernest Livanza that Bryce Hernandez received a life threat from some fellow inmates who they preferred to transfer him to prison for his safety. Yan mga kababayan. Post po ito ng 1PH. So, ano masasabi ninyo dito mga kababayan sa post na itong 1PH mga kababayan? Ayan. Babalik daw ito si Hernandez ngayong araw sa Senate, no? Ito na nga yata mga kababayan, no? Matapos ang panawagan ng kanyang mga abogado, muling ibinalik sa kustodya ng Senado si Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan Assistant. Ito na po mga kababayan pala. Ito na palang picture, ayan na. Bryce Hernandez balik kustodya sa Senado. Yun! Ayan, balik sa Senado na po si Bryce Hernandez mga kababayan. Dapat lang talaga ibalik ito kasi magkakahiyaan po talaga sila dyan. Lalo pong mawawalan ng credibility mga kababayan. Ito pong gagawin nilang investigasyon dyan sa Congress.
Kasi kung ipipilit po nila na sa Congress po ito, ibig sabihin lang po mga kababayan, ang una po dito mangyayari, ang Senado po ay naging tauhan na lang po ni Martin Romualdez, mga kababayan. At ano ba ang kinatatakutan nila sa Senado, no? Ngayon nga wala na, di ba? Wala na po mga kababayan. So aasahan na po natin ito, pag nagbalik po yung Blue Ribbon hearing diyan, iba na po ang tono na sasabihin po nito si Bryce Hernandez. Sa bagay, paiba-iba naman po, napakasinungaling po nito ng mga kababayan eh. Kaya nga po na di ba, na contempt ni Senator Marcolita dahil nga po sa pagsisinungaling eh. Biruin mo, patunay naman talagang pagsisinungaling niya. Napatunayan, LTO, kinasuhan na nga siya ng LTO, di ba? Nagano siya falsification of public documents. Iba yung kanyang pangalan sa lisensya, public documents ang lisensya di ba? Napakasinungaling talaga nito. So ito talaga, sabihin na lang natin mga kababayan na lahat magkano, pero ito hindi to dapat din makaligtas, no? Talagang kitang-kita mo naman, biruin mo, halos bilyon-bilyon po pinapatalo nito. Ipinapatalo nito sa casino, ang kapal na muka. Magkano lang naman ang sahod nito? 70,000 lang, pero kung makapag-waldas ng pera, galing sa pera ng bayan. At dyan nga galing sa flood control, mga kababayan. So ayan, no? Ito po, si Hernandez, mga kababayan, balik custody na rin po yan. At kanina lang din po mga kababayan, ang mga breaking news natin, ito pong si Senator Marcolita ay nagkaroon nga po ng press con tungkol po dito. Ito rin po. So sumasakto lang po mga kababayan, sumasakto lang pong pangyayari kasi nga po si Senator Marcolita ay nagkaroon po siya ng press conference. So panoorin natin mga kababayan, ito pong press conference si Senator Marcolita. Mabuti na lang, no, habang ginaganap siguro ni Senator Marcolita itong press conference, dumating ito si Hernandez. Ito mga kababayan, basahin ko nga muna ang caption nito. Matapos ang panawagan ng kanyang abogado, muling ibinalik sa kustodiya ng Senado si Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer. Sa ilalim kina Senate President Vicente Tito Soto III at Blue Ribbon Committee, iginiit ng legal counsel na mas ligtas si Hernandez sa Senado kaysa Pasay City. Ayan mga kababayan. Sa ilalim na po ni So dati, hindi siya ligtas kay di ba? Dumating siya bandang alas 10 ng umaga at sumailalim na rin siya sa medical exam. Ayan po mga kababayan. Dumating ito alas 10 ng umaga, si Bryce Hernandez, ang isang napakasinungaling na nagwawaldas ng pera sa casino na kulang-kulang bilyon mga kababayan. Okay? Panoorin natin ang press con naman ni Senator Marcolita. Aking ginawa. At hiningi po nila, at sa aking palagay po ay nanganganib nga sila sapagkat marami silang binanggit na mga pangalan at nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga tao sa kanilang sariling tahanan. Hindi po ako pwedeng magbakasakali. Ayokong ilagay sa kamay ko yung kaligtasan nila. Kung hindi ko po ginawa, ako po ang nasisi. Baka iba po ang tanong nyo sa akin ngayong umagang ito. Sir, since malinaw at matibay po pala yung sandigan kung bakit nyo ginawa ito, would you seek audience with Senator Ping as the new Blue Ribbon Chair para po makiusap or paliwanag sa kanya ba't kailangan maging state witness yung Discayas? Alam ko po, alam niya ang tuntunin ng ating mga batas. Iyon po ay sinasaalang-alang ng batas. Hindi po ako naniniwala na hindi nila alam. Babasahin lang po nila yung Republic Act 6981. Nandun po yung mga provision, sino-sino pwedeng mag-apply, ang requirements po, sila po ba ay covered ng mga requirements, sila po ba ay pasok do sa mga requirements, alam po nila kung papasok o hindi. Hindi ko na kailangan makipag-usap. Kung kinakailangan, bakit hindi? Ngunit, baka mamaya sinasabi nila, may pinagtatanggol na naman ako. Ang dapat po niyong mapansin ay ganito. Bakit po nila ginadjudge yung sworn statement? Wala pong sino sa amin ang pwedeng mag-judge. Not even the Senate President. Ako nga pwede akong magsabi na baka siya yung may pagkukulang ba't niya ginadjudge. Sapagkat alam ko yung mga Diskaya, kalaban ng pamangkin niya sa politika. Meron akong babanggitin sa inyo na mga ibang pangungusap na ginawa niya na kailangan po nating linawin din. Kaya ito ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag sa isang press con. Ito po mula sa ANC Head Start. Interview ni Ms. Karen Davila about the Blue Ribbon Chairman being a lawyer.
Sabi po ni Senate President Soto, there is no such thing as a rule, dapat abogado yon. Abogado ka nga, di ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Chuckles, nakalagay. So useless. Unang-una po ako, wala akong in-insinuate na dapat ang chairman ay abogado. Ito lang ang in-insinuate noong isang babaeng hanggang ngayon hindi makamove on kung bakit ako nanalong senador. Alam na po ninyo yun. Pinipilit po ba nila sinabi ko ito? Hindi ko po sinabi ito. Pero sila nga po ang may pasaring rito eh. Abogado ka nga, hindi ka naman magaling mag-imbestiga, di ba? Saan po nila nakuha yun? Sino po ba yung magaling? Bakit tayo magkukumpara? Ito pa po sinabi niya, September 10, 2025, sa totoo lang, 1PH, Job Francisco, Chicky Vergel, Cheryl Cosim, SP Soto, may suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Yung doon lang sa Camp Crame, sabi nyo sablay na binalik doon si Bryce. Pero ngayon nasa Pasay City Jail, you're okay with that, sir? Alam mo, hindi ako pala away eh. Ang gusto ko lang kasi, the processes of the Senate and the integrity of the inquiry will not be compromised. Ang legal custody nasa Senate. Ang kondisyon na binigay ng Senate President, ibalik sa Senado. How come nag-relent siya sa request ng Speaker of the House of Representatives? Inconsequential yung request. The House of Representatives has nothing to do with the custodial authority of the Senate. Kung hindi pala kinestyon ito ni Senator Marcoleta, mga kababayan, ay hindi po pala ibabalik dito sa Senate itong si Bryce Hernandez na nauna na nga natin na ibalita na breaking news, mga kababayan. Ibig sabihin, ito talagang si Tito Soto, wala po talagang alam, no? Maliwanag po sa sikat ng araw na school bukol lang po talaga ito. Kasi kung alam niya po ito, mga kababayan, hindi ba dapat sana ay in the first place pa lang, pagkatapos kasi pinahiram lang din naman niya, no? Hiraman lang naman ito. So, dapat matik yun, ibalik sa kanila. Tama hindi? Ang problema, mga kababayan, porque nga ito ay graduate sa School Bukol University, kung kaya't gano'n na lang po kabubo, no? Hindi niya po alam ito na kailangan po ibalik. Dahil bakit? Kung hindi ibabalik, ibig sabihin parang sunod-sunuran ka lang, parang ang boss mo, itong si Martin Romualdez. Ikaw yung pinakamataas dyan eh. So ikaw ang pinakamataas na bubo pagka nagkataon. Hindi mo alam na dapat palang ibalik. Naiinsulto na kayo dyan eh. Napaka-weak nyo na dyan kung tutuusin. Magiging ganun na rin kayo. Ha? Kung hindi nyo nagtagumpay na ibalik. O, ngayon, tinablang kayo ng hiya, di ba? Bagay, kung pakapala na lang siguro ng mukha, hindi na kayo siguro matatablan, di ba? Magko-compromise tayo. Ngayon, nung sinabi nila na okay na ba sa'yo, nailagay na lang natin sa Pasay City. Para sa akin, okay na rin. The Senate is under the jurisdiction of Pasay City. Para lang ma-preserve natin, the semblance of authority of the Senate cannot be compromised in any manner. Yun lang ang point eh. Ang dami po nilang sinasabi rito eh. Very debuts, September 14, 2025, via Twitter. Wala pang hearing ang Blue Ribbon. Ano ba nangyari? Malalaman natin sa Blue Ribbon kay Senator Lacson, meron siyang investigasyong ginagawa tungkol dyan. Ibig ba sabihin, will they investigate the Discayas kung ba't sila gumawa ng sworn statement? Yun ba yung gagawin? Ito yung sworn statement ng tao. You have no right to question that sa Blue Ribbon Committee. Kung ano yung pinahayag niya, it is for the court to appreciate that. Pagdating ng tamang panahon. Pero para i-judge mo ito, para i-judge mo na inedit ito, o nagkabayaran dito, iba na po yung narrative nila. It is not good for the Senate na ganito po yung gagawin nila. Kami po, hindi ako nakikipagkumpara kung sino yung magaling. Kung sino yung gagawa ng tama, yun po yung tama, yun po yung dapat nating gawin. Kahit kailan, hindi po ako nakipagkompetensya
kung ang pag-uusapan yung pagganap ng tungkulin bilang isang senador. Ang Blue Ribbon, wala na hong obligasyon na i-verify yung veracity ng sworn statement ng isang testigo. Kasi di ba binibet po yun bago para tanggapin or hindi? Kasi pwede magamit ang Blue Ribbon kung nagsisinungaling po yung witness. It is for the court to appreciate that. Kami po, kung ano yung binigay nila, tatanggapin po namin yun. Yun po yung risk nila. Ang usapan dyan, kaya mo ilalabas yan, yan ang totoo. Yan ay yung sarili mong, voluntaryo mong ginawa. Sila lang makakapagpasya nun. At pagdating po ng panahon, nakakailanganin lahat ang pag-iimbestiga niyan. Sa tamang panahon, ang korte lang po magbe-verify yan. Haharap sila sa korte. Ang korte po ang makapagpapatunay. In the final analysis, the court will be able to determine kung tama o hindi yung kanyang sworn statement. Marami pong paraan para yun po ay malaman natin. Pero hindi po ang Blue Ribbon, kasi po ang Blue Ribbon, kung titingnan po niyo yung tamang direksyon niya, in aid of legislation lang po ito eh. Pagdating ng araw, yan pong mga prosecutorial actions na yan, sa korte na po lahat pupunta yan. Kung makukumpleto po yung committee report, lahat po yan papunta na po sa prosecution at finally to the courts of law. Pero sir, kahit in aid of legislation, hindi ba may obligation kayo na alamin yung kung totoo lang, kumbaga yung mga sinasabi ng mga witness, di ba? Paano po namin, ako po bilang ako, paano ko alamin? Sasabihin ko sa kanya, mali itong ginawa mo. Kami nga ang naging courage sa kanila para lang tulungan ng Estado, para tulungan ng gobyerno. Kung ano po yung nalalaman ninyo, kasi hindi namin lahat magagawa ito. Kaya nga mayroong witness protection program. Sa akala nyo ba, mayroong magsasabi kung sinong mga senador at sinong mga congressmen ang sangkot dito kung wala kang gagamitin under the witness protection program? Sir, So sir, paano yung in aid of legislation kung makakuha kayo ng informasyon na kayo naman pala? Ang in aid of legislation po, ang tinitingnan namin, yung sum total po ng pagsasabi nila at pagdedeklara nila before the committee. Halimbawa po ngayon, para ipakita ko lang sa inyo, ano na po ang naisip naming legislative measures. Sa 3 hearings po na nagawa ng Blue Ribbon Committee, halos 14 na po na legislative measures ang aming naiisip na i-propose. Unang-una, amendment to the Procurement Law, Republic Act 9184 as amended by Republic Act 12. Ayan po muna, dito muna pansamantala natin na tatapusin itong press conference ni Senator Marcolita, mga kababayan. Nakuha na rin po natin ang buod, no? Kasi nga, ito, pinag-uusapan pa lang dito sa press con kanina ni Senator Marcolita, itong si Bryce Hernandez, na ito nga po ay kinakontempt niya o nakontempt sa kanyang committee nung siya pa ay Blue Ribbon Chairman. At ito nga po ay hiniram ng Kongreso. At ito nga po ngayon ay nakabalik na po. Breaking news, ngayon lang po bago tayo mag-take nitong ating video na to, ay nakabalik na po sa Kongreso o sa Senado itong si Bryce Hernandez. Isang napakasinungaling, nagwawaldas ng pera ng kulang-kulang bilyon po na pera ng kaban ng bayan. Mga kababayan, kita po natin, ito na po ang rally ngayon. Ang panawagan daw po ng ating mga general, makiisa po tayo, lumabas po tayo sa kalsada, no? Mamaya siguro tayo rin po ay pupunta rin po doon para makiisa. At ito daw po ay tatagal ng hanggang 3 hanggang 4 na araw. Target po nito, mga kababayan, alisin ang kurap sa ating bansa. Sino ba yung kurap? Sino bang dapat matanggal, mga kababayan? Makikisuporta ka ba? Taga saan ka ba? Ano ba ang iyong maitutulong? At ano ba ang iyong sagot sa sinasabi ng ating mga kapulisan at kasundaluhan? Lumabas kayo sa kalsada at sasama sila, pero sasama kami. Sabi po ito ng post ni General Pukis. Mga kababayan, kayo na po ang bahala kung ano po ang inyong damdamin ngayon. Kung kayo ba ay sang-ayon pa rin, kayo ba ay masarap pa rin ang inyong pamumuhay, kontento kayo ngayon, okay lang sa inyo na winawaldas. Ito na po, kitang-kita na po, no? Ang panghahayo, panggagago na po sa atin ito pong mga alagad ni BBM, at si BBM wala pong ginagawang aksyon. Kamot-kamot lang po ng kanyang B, no, mga kababayan.
B, batok, di ba? Napapakamot na siya, ganun lang siya. Anong gagawin natin? Oh, biruin mo yan. Mayroon siyang pinirmahan. Bayad na, pero walang produkto. Wala pong nilabas. Wala pong naigawang project ng flood control. Pero kakamot na siya. Anong gagawin natin? Galit na ako. Galit na. Galit na. Galit na. Diba, mga kababayan? Tapos ngayon, bumuo naman siya ng independent commission, kuno, mga kababayan, itong kanyang binuo, ano to? Ha? Yung mga dilawan ito, galit kay Tatay Digong eh. So Duterte mga kababayan, asahan na po ninyo. Lahat po ng mangyayari dito ngayon, lahat ng magiging babagsakan ng sisi dito ay Tatay Digong. Kawawang Duterte talaga. Oh. Wala namang ginawang matanda kundi para lang sa kapakanan namin mga mahihirap. Ang problema, nagkaroon tayo ng presidente na lahi ng oligarko, isang laki sa layaw, Jeff Rox. Yan nga po si BBM. Sabi mismo ng kanyang tatay, ayon sa kanyang diary, walang alam. Yan din sinabi ng tatay niya, di ba? Puro ano lang di ba? Mayroon din yung palabas nila, yung pelikula na Made in Malacanang, di ba ganun nga? Pinatunayan lang Made in Malacanang ito si Marcos Jr. Puro lang ito lakwat siya lakwat. Nakikita naman, di ba? Napakagagaling niya pagdating sa mga concert. Andun, di ba? Pero pagdating sa mga calamity, hindi mo nakikita. Yun, mga kababayan, patunay. So, despite pa ito sa napakarami pa pong mga issue niya, hindi siya nagpapa-hair follicle drug test. No? Dami, mga kababayan. So, aywan ko ba? Sa mga Pilipino, nagpapabudol at nagpapabudol pa rin. Alam niyo, yung mga Pilipino kasi, yung masyado kayong mga yung ang bilis lang ninyo mapapaniwala. Tapos, hindi pa kayo nakaalis doon, hindi pa kayo nakamove on doon sa taisipan. Ang ganda ng ginawa ng ama. Ang ganda ng ginawa ng ama. Sige nga, anong ginawa ngayon ng anak? Walang project. Pero yung utang natin, lumubo na ng doble-doble. Tapos ito ngayon, mababalitaan natin. Itong kanyang pinsan, matindi. Trilyon na po. Ayon nga po dito sa balita, international na po nagbabalita. No? Ayon nga sa kanila, ay trilyon na po ang pera, mga kababayan, na nawawala na po dito sa kaban ng bayan. Oh. Kaya mga kababayan, kayo na po ang musga kung ano pa po ang ninyo. Iniisip ninyo kung okay pa ba. Ayan po, ang kasalukuyan ngayon dyan sa ay, tapos na pala. Oh. Tapos na pala mga kababayan ang HOR. No, tapos na. Okay, mga kababayan. So, abang-abang po tayo. Abang-abang po natin mga kababayan sapagkat ito na po. Ayon nga po dito sa post ni Congressman, good news daw si Speaker Romualdez ay replaced this week na po. Itong linggo na po na ito, palitan si Romualdez. At sabi nga ni General Orlando de Leon, bakit why are the gates of this residence boarded up? Mr. Martin Romualdez, are you running? Oh. Tatakbo ka ba? Tumatakbo ka na ba, Romualdez? Takot ka na ba? Mga kababayan, kayo na po ang bahala kung saan, kung paano at ano ang inyong masasabi dito sa ating ginawang video na ito. Mag-comment po kayo dyan sa baba, lalo na kung taga saan kayo at kung sasama ba kayo, lalabas ba kayo para paglaban po natin ang ating inang bayan na ginagahasa po nila ang ating pondo ng ating gobyerno. Muli, ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. At paki-comment nyo po kung taga saan kayo para at least alam po natin, pupusuan po natin yan pagka malaman po kung taga saan po kayo. Maraming salamat, Pilipinas, as always. God first po. Bye-bye!